Gilbert Cruz, Undersecretary, PAOK Executive Director. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Magandang hapon po sa mga nakikinig po ng programa at nanonood po ng programa natin. Sir, magandang hapon po sa ating lahat. kayo mismo makapagsasabi, may connection ba yung online gaming sa Pogo or sa mga OLA? Ganito po, ang nakita po kasi namin, may mga may mga online gaming tayo And yung ibang nakakausap po namin ng mga especially yung mga galing po sa abroad yung mga OFW po natin, minsan po nagsusugal sila at yung mga kasama daw nila di umano yun nga pag nalulun na tapos wala nang sinusweldo tinuturo yan sa mga OLA. So tapos doon nababaon na naman sila ng utang sa online lending at kaya pagdating dito sa sa ating bansa wala nang dalang pera, may mga utang pa. Okay, so from online gaming, wala ka ng pera, papautangin ka, didiretso ka sa OLA. So may connection. Yes, ganun po yung nakikita namin parang itinuturo nila na mangutang kayo doon sa OLA, at least makakakuha kayo ng pambawi niyo diyan. Siyempre, kung sugal yan, talagang napaka-imposible namang makabawi Talagang wala naman pong nananalo sa sugal. So yun yung nangyayari diyan. Nababaon lalo sila sa utang. Ano po yung mga plano ninyo, sir, na may connection pala itong mga kalokohang ito? Meron naman po tayong ginagawa actually pilit po nating sinasagip itong mga kababayan po natin na talagang nangutang lang dahil nagigipit at sinabi nga po namin na pwede po silang dumulog sa aming tanggapan dahil doon po meron po kaming one-stop shop kung saan sila po ay aasikasuhin. Kung wala po silang pamasahe, pwede po natin silang tulungan kahit papano, at kung wala po silang pagkain dahil minsan inaabot ng maghapon yung pagrereklamo magsisimula sila ng umaga, matatapos yan ng hapon. So wag na nilang intindihin din po yung pagkain dahil naghanda po tayo kahit papano ng konting pagkain doon. At pilit po nating sinusolusyonan yung mga problema nila dahil nakikita po namin na talagang yung ibang dumudulog po sa amin, talagang nagkamali lang po talaga sila. Ang sabi nila, pambayad po sa ospital ang hinahanap namin nung nakita ho namin, kala namin since madali pong mag-loan, isang araw inaaprobahan nila, parang tulong dumating sa amin. Pero actually, sabi nga nila, lalo po silang nabaon sa utang o lalo po silang nagkaroon ng problema. So, Sir, yung mga ibang sitwasyon doon, ma'am. Sir, is it possible na yung tao sa isang illegal online gaming at OLA isa lang? Yung mga OLA ganito, yung mga online lending po, yung nakita po natin, minsan po nagdudugtong from one online lending to another online lending. Kasi ang nangyayari, pag halimbawa, nabaon ka na ng utang sa OLA, sasabihin nila, mangutang ka na lang din dun sa isang OLA pa para maibayad mo dito sa amin. Kasi nga, so ganun po ang nangyayari. Pero actually, pagka ang tinitingnan po namin dito sa pakikipag-ugnayan po namin sa SEC, parang isang grupo lang po ito, tinuturo-turo lang po nila. Sir, foreigner ba? Filipino? Mix? Ganito po yan. Yung mga workers po, yung mga keyboard workers po nila, mga Pilipino po yun. Pero yung mga nagpapatakbo ko sa likod, yung mga managerial level po, yung mga boss, mga foreign nationals po yung tinitingnan natin. So, minsan nga may mga nakikita po kami sa mga SEC registration nila, mga foreign national yung mga pangalan o pambanyagang pangalan yun nandun. So, yun ang nakakalungkot dito, mga Pilipino, kaya kung mapapansin nyo yung mga reklamo pong tinanggap namin dito, pag minumura po sila talagang malulutong talagang mura, at saka yung pati pananagalog sa pananakot, sa harassment na ginagawa sa kanila, talagang sa wika po natin. So yun yung nangyayari. Sir, Pogo, illegal online gaming, online lending, Pogo. May connect na ho ba natin sila sa Pogo? Illegal Pogo? Ay, sa Pogo po, hindi pa po namin nakikita. But, kasi alam nyo, yung sa online lending kasi, tsaka yung sa Pogo, halos parehas lang ang gamit nila. Oo. Totoo yun, sir. Gumagamit sila ng mga pre-registered SIM card. Tama. Tapos,
gumagamit sila ng mga text blasters, yung mga nakukuha po natin na pangkalat ng mga info, yung mga ads, yung mga link na pag nilik mo sasabit ka na o magkakaproblema ka na. Pati po yung mga SMI catcher. Yung SMI catcher, ano po yun yung para makuha po yung mga numbers natin, yung mga cellphone numbers natin. Tapos, pag nakuha na yung mga cellphone numbers natin within 8 kilometer radius, babatuhan po kayo ng message doon po sa text blasters nila. Pag nabatuhan na ho kayo ng message doon sa text blasters nila, at kung ikaw ay may problema pagdating sa pera, nakita mo, maganda, lowest interest, tapos madaling maaprobahan ng loan, kala mo hulog ng langit doon sa problema mo. Yung pala hulog pala ni Satanas yung binigay sa'yo. Sir, marami na ba ang nabiktima ditong online illegal gaming at online lending na parang konektado? Talagang tinuhog sila? Sa amin lang po, sa PAOK lang po. Sa social media account po namin, nasa 15,000 na po yung nagrereklamo. Ngayon, ito pong one-stop shop na tinayo po ng PAOK dito sa Pasay, umaabot na po sa 200 yung complainants namin. Itong 200 na to, talagang bilib po ako kasi malalakas ang loob. Kasi hindi ho talaga lahat talagang malakas ang loob na magreklamo. Kasi takot po silang mabalikan. Kasi iniisip nila paano kung totohanin itong threat nila. Paano kung totohanin yung papatayin yung anak ko. Paano kung totohanin yung susunugin yung bahay namin. So, yung iba talaga ayaw magreklamo. Ang sinasabi lang, sir, pakitignan nyo nga po ito kasi dito ako naloko. Pakicheck nyo po itong online apps na ito. Pero yung iba po, kaya ako nagpapasalamat ako sa ibang yung 200 na yun, nagpunta po sa amin para magreklamo. Malalakas po ang loob nila na tulungan po tayo. Sir, talamak ba yung online illegal gaming as of this moment? Medyo talamak na po, kasi lahat po nakaka-access na dyan. Although meron pong restrictions na kailangan 18 years old pataas. But hindi niya naman mape-prevent kung ang may hawak ho ng cellphone. Tama. I-click niya lang po yun na siya po ay mahigit 18 years old. Hindi naman po natin malalaman. Are you in favor, sir, na i-ban ito? Like the Sa Pogo? akin ho, sa akin ho, kasi may mga matitino naman tapos yung mga security features lang po dagdagan natin para hindi naman nabibiktima yung mga bata. And siguro i-monitor pong mabuti kasi ang importante dito yung regulatory tapos yung monitoring po importante. Dapat hindi talaga makapaglaro yung mga bata o kaya may mga po sila diyan restrictions na kung ikaw ay halimbawa OFW dapat hindi ka dapat naglalaro niyan kasi imagine, paano kung maubos yung pera mo, kakasugal, wala ka nang dadalhin dito. Diba? So, sa akin, importante regulatory. Tapos, dapat po, yung mga ginagamit nilang SIM cards, para po dun sa mga online apps na yan, yung online lending na yan, o kaya yung online gambling na yan, dapat po nakaregister talaga. Kasi, yun ang problema namin. Once na inimbestigahan na po namin yung mga online lending, at ang gamit po nila pre-registered SIM cards na fake po yung mga naka-entrada na pangalan doon, na address, wala na ho. Blank wall na po yung investigation natin. Di na ho natin kayang habulin itong mga to. Kaya dapat sa akin, i-rehisto pong mabuti. Regulatory, security features lang yung ayusin. Yes, opo. Yes, opo. Sir, maraming salamat. Saludo kami sa inyo, sir. Di kayo napapagod. Thank you, sir. Ay, thank you po. Thank you, Salamat Thank you po. Si Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOK, Executive Director. Grabe rin